Planado na nga ang hakbang na gagawin ng Gilas para sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at nakita natin na lahat nga ng mga players na nasa Gilas pool ay may chance na mapabilang sa Final 12 ni Coach Tim Cone. QMB ang isa sa inaasahan natin na mapapabilang sa Final 12 dahil na rin sa kulang talaga tayo ng big man sa ngayon. Wala pa tayong Kai Sotto at hindi pa nga makakapaglaro si Kai dahil na rin sa nasa rehab stage pa lamang siya, wala pa sa 100% ang kanyang kondisyon para sa matinding pisikalan sa loob ng basketball court. Napanood naman natin ang video ni Homer Sison na kung saan nabanggit niya na sa December nga ang simula ng regular practice ni Kai at ang impormasyon na ito ay galing sa agent ni Kai ayon na mismo kay Homer. Nung natanong niya ang mga ito kung kailan nga posibleng makakapaglaro na si Kai Sotto. Magkakaroon tayo ngayon ng Gilas frontline na merong AG Edu, Junmar at QMB sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at sa nakikita natin ay sasapat ito para magawa ng Gilas na manalo kontra sa team ng Guam. Kahit sa ang page o website natin tignan ng odds ay talagang panig sa Gilas pero hindi nawawala yung tinatawag natin na upset win. Pwedeng mangyari ang bagay na ito para sa team ng Guam, may chance at posible nilang maisahan ang Gilas kapag nagpabaya ang Gilas, pero sa tingin naman natin hindi magpapabaya ang ating Philippine National Basketball Team dahil na rin sa alam na alam nila na kapag nagkamali sila dito elimination kaagad ang pwedeng maging kapalit kapag nakaisang panalo ang team ng Guam, kaya kailangan na dalawang panalo ang makuha natin laban sa team ng Guam dahil malabo ng konti o maliit ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng Australia at New Zealand kapag walang Kai Sotto na nasa 100% at mas lalo naman ang team ng Guam mahihirapan rin sila laban sa team ng Australia at New Zealand, kaya ang magiging parang elimination matchup natin ay ang laro sa pagitan ng Guam at Gilas. Ang pinakahuling team sa group stage ang unang malalaglag kaagad sa torneo ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kai Sotto sa December pa nga makakapag-practice ayon na mismo sa nag-iisang Homer Sison na nakausap nga raw ang agent ng Wasserman na may hawak kay Kai. Regular practice na ang isang Kai Sotto sa December, ibig sabihin nito malaki ang chance na makakapaglaro siya para sa Gilas team sa second window na kung saan ang makakalaban natin ay ang mga teams ng New Zealand at Australia. Para sa atin ang gusto lang natin ay ang makabalik itong si Kai na nasa 100%, yung talagang kayang-kaya na niyang makipagsabayan ng todo sa loob ng paint at nagagawa niyang ma-absorb ang mga body contact na walang magiging problema sa kanyang paa. Bilang isang big man, ang madalas na sumasalo sa pressure o bigat ng body contact ay ang mga paa, kaya dapat matibay-tibay na talaga ang tuhod ni Kai kapag nakabalik na siya sa hard court. AG Edu naman walang nagiging problema ngayon, tuloy-tuloy ang laro at kung babalikan natin ay ilang ulit na ACL injury si AG Edu pero ngayon nga ay kitang-kita naman na nasa 100% na nga siya, hindi rin tinatamaan ng injury, isang magandang good sign para sa Gilas team. Makikita natin ang lakas ng bagong frontline combo ng Gilas. Ang triple towers natin laban sa team ng Guam ay sina AG Edu, Junmar at QMB, sila ang main players natin sa 4 at 5 position. At wag rin nating kalimutan na meron pa tayong Japet Aguilar na kayang-kaya rin na makipagsabayan laban sa mga bigs ng Guam. Wag lang sanang makalimutan ng Gilas na nakakahabol na ang ibang teams laban sa atin kagaya ng Chinese Taipei na nakuha nila ang tamang timpla ng kanilang team at pinagtatatalo nila ang Gilas team na walang Kai Sotto, kaya mahalaga pa rin na magdoble ingat ang Gilas sa first window laban sa team ng Guam. Kailangan na kunin talaga natin ang dalawang sunod na panalo para kahit papaano ay meron na tayong assurance na makakausad tayo sa next round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.